Ayan guys, so good morning and grabe sobrang ganda rito sa Pico de Loro sa Nasugbu, Batangas. So sabi nga masarap to balik-balikan talaga eh. Okay, so but first time natin dito ngayon. But meron lang akong ikikwento sa inyo about of story ng isang lapis. Okay, so actually ang ganda nito, no? May i-relate natin siya sa ating buhay. Mayroong 5 lesson sa istorya ng lapis. Number one of istorya ng lapis is yung lid. Ang lapis kasi is yung may lid siya. Ang pinaka-importante kasi doon is yung lid. Kasi yun yung sumusulat, gumuguhit kung anong gusto mo na isulat doon sa lapis. But pag nawala na yung lid ng lapis, wala nang silbi yung lapis. Ano mo yun? Wala nang silbi yun. Sa buhay natin, ano yung nagre-represent as a lead or napaka-importante, okay, as sa lapis. Sa buhay naman natin is ito yung reason natin or yung why natin sa buhay. Ito yung mga family natin, yung mga anak natin, ayan, yung mga, lahat ng pamilya natin na binibigyan natin, naglalaan tayo ng oras, nangangarap tayo because para sa kanila. Kapag nawala na lahat yun, useless na yun. Parang yung lapis, pag nawala yung carbon, yung lead ng lapis, na wala nang silbi yung lapis. Okay? So, number 2, sa lesson ng isang lapis. Isa sa pinaka mahirap na part ng lapis is yung sharpening, yung tatasahan. Kasi masakit yun. Okay? Sa buhay natin, isa sa pinakamasakit dun is yung nasasaktan tayo habang ginagawa natin yung goal natin, yung pangarap natin, yung sasabihan tayo ng ibang tao na masakit, okay, na hindi yan maganda yung ginagawa mo. Minsan yung taong nag-guide sa'yo, minsan sasaktan ka in the words to correct you kasi may nagawa kang mali. But dun ka matututo eh. Okay? So, yun yung pangalawa. And the third lesson sa lapis is yung pambura. Okay. Every time nagkakamali tayo na isinusulat ng isang lapis, ang gagawin natin is buburahin natin. But remember, ang pambura ng lapis is limited lang. Ibig sabihin, pag nawala na yung pambura ng lapis, once na ikaw ay nagkamali at sinulat mo, hindi mo na siya mabubura. Kasi bakit? Wala ka ng pambura eh. Okay? So, anong lesson sa buhay natin? Okay, gagawa ka ng story mo, okay lang magkamali ka sa una, pangalawa, pangatlo, but on the third times ka nagkakamali, okay, hindi na siya normal. Okay, tandaan mo, okay lang magkamali 1, 2, 3, but yung pang-apat, hindi na siya normal na dapat every time nagkakamali tayo, every time na mayroon tayong nakukuhang lesson, learning from the mistake. Okay? Pang-apat na lesson sa lapis. Tanda mo, ang lapis, hindi siya sumusulat mag-isa. Walang lapis na nakatayo mag-isa at nagsulat mag-isa. Okay? Sa buhay natin, walang tao naging successful kung walang nagturo. Walang naging Mark Label na ganito, naging speakers ng isang company, nag-training specialist ng isang malaking company kung walang nagturo sa akin. Okay? So, what is my point? Ikaw nag-i-start ka pa lang, matuto ka na magpahawak kasi wala bang lapis na sumulat mag-isa. Okay? Para mas masulat mismo yung gusto mong makuha o marating, matuto ka na magpahawak sa iyong upline mo, mentor mo, yung taong nag-guide sa iyo. Kasi pag hindi ka nagpahawak, hindi ka maiisulat ng mas maayos. Ibig sabihin, pag nagpa-humble, bang totally humble down talaga, totally talaga keep ka talaga and sinusunod mo talaga kung ano yung sinasabi sa'yo, so maisulat ka ng mas maayos ng taong nag-guide o nagme-mentor sa'yo. Kaya matuto tayo na magpahawak at walang lapis na sumulat mag-isa. Okay, now, panglimang lesson sa lapis. Okay, every time nasusulat ang isang lapis, di ba nagmaiiwan siya ng marka? Ang tanong dun is, every time na ginagawa mo yung isang bagay, ang tanong, anong iiwan mong marka dito sa mundong to? Either good or bad. So mamimili ka. Hindi ka makikilala kasi bakit? Mali ang ginawa mo. O kaya hindi ka makikilala kasi hindi mo ginuhit yung gusto mo o gusto mong makuha o marating. So, ibig sabihin, every time na susulat mo isang lapis, mag-iiwan ng marka na makikilala
na kahit wala ka na sa mundong to ay kilalang kilala ka pa rin. Okay? So, ako hindi ko sinabi na kung ano yung narating ko, but sabi ko nga i-create ako ng isang pangalan lalo na sa gantong industry na makikilala hindi lang dito sa ating community kundi sa buong community na industry ng multi-level network marketing. Kaya ang tanong ko sa iyo, ano ang isusulat mo every time nagagawa ka ng history ng buhay mo? So either good or bad.